if not, huhulihin ka, hindi ba? Kaya ngayon, we had to devise means na hindi kami gagarahin ng mga pulis o huhulihin. Tapos, ito ang sinasabi ko sa mga grupo natin, hindi kailangan malaki kayo, marami kayo, kahit kukunti lang kayo, basta tama yung dala nyong panawagan, linya, programa ninyo, para sa program ninyo, kaya nyo makalanding gaya ng nagawa namin sa dyaryo. Ang sabi ng video sa amin, kaya nakakakuha pa rin kami ng consistent media support. Magsimula ka sa una, tapos bigyan mo ng muka yung kampanya mo, and you have to go beyond groups like this. Kasi sa akin, ano ang measure kung successful ka? Media landing. Kung hindi ka naka-media landing, mag-isip tayo kung ano ang gagawin para magawa natin yan. Tapos noong 2023, ito, this year, we are also at least happy to say na nagkaroon kami ng institutional gain nung tumulong kami sa Commission on Human Rights para mag-file ng complaint sa strip search. Why is it an institutional gain? Because before, para hindi ma-strip search yung mga kamag-anak, yung mga bisita, pati mga kaibigan, kailangan makikipag-labi ka local, ibig sabihin sa warden, yung relatives pupunta. Ngayon ito, institutional, dahil naglabas ng policy statement ang CHR na sabi ng Cebu sa amin, yung mga kumag-anak na pumapasok ngayon na bumibisita sa political prisoners, hindi na ini-strip search. Ngayon, ito lang yung advice ko. Sa mga bibisita, kailangan mag-assert kayo na sabihin ninyo itong nasabi ko ngayon tungkol dun sa CHR policy statement. Pati sa pag-search ng mga dala-dala ninyong pagkain. Kasi otherwise, dudurugin yan imamash nila yan Ngayon, na-lift namin yung food restrictions din sa Taguig City Jail female dorm. Malaking bagay ito kasi away ito yung mga families nagagalit na pero wala silang magawa. Kaya nagpatawag kami ng dialogue, nakausap namin yung warden, tapos umaabot din kami hanggang taas para ma-facilitate itong ganitong klaseng daloy. Tapos nakapag-tie up kami ng legal aid sa ilang College of Law legal aid programs. Tapos we are happy din na may mga international support, although kailangan magdagdagan pa ito, particularly dun sa pinakamalaking jail which is NBP in NCR. Tapos sa Camp Kalingal, noong September 29, pagkatapos nung dialogue namin sa kapatid through the efforts of the Makabayan Club, particularly kina Franz Castro, kasama ko si Femia dito, noong September 29, nireport na sa amin ng 3 women political prisoners na lifted na, tinanggal na yung 24-hour padlock sa kanila. Although, pahirapan pa rin yung pagbisita. Pero gaya ng sabi ko, ganda, no? Laban lang tayo di ba, no? Push and push. Ngayon, hindi ko na, anyway, may mga iba pa dito, yung mga ilang specific calls namin, pwedeng at another time na because I have gone beyond my speaking time. Gusto ko lang sabihin, o ito, si Gerardo de la Peña, we will request, kung meron rin mga taga-Bicol dito, dahil ayaw talaga ito i-release. He is 84 years old. Ang sabi sa amin, nung una, kailangan pa doon ng 5 taon para ma-kumpleto niya yung kanyang serving time. Pero nakatanggap na naman kami ng isa pang sulat na kailangan daw 15 years. Sabi ko, 15 years. He will be 99 years old by then. So, nakita ninyo,
dadaan ng butas ng kryo ang mga binanggong politikal pero hindi naman sila sinulid. Ngayon, yung sa huli na lang, yung merong pledge phase layoff. Ngayon, bakit? Well, I suppose hindi ko na kailangan masyadong ipaliwanag yan. Bakit mahalaga na tumulong tayo sa political prisoners sa kanilang release? Kasi the existence of political prisoners is an indictment of the Philippine ruling system, of how successive governments have failed in addressing poverty, oppression, corruption, injustice, and in the process, breeding activism and resistance. Political prisoners are the conscience of society. It is important to provide them concrete support for teaching us about the virtues of courage, commitment, love of country, sacrifice. As long as there is a single political prisoner, we are not truly free as a nation. Nananawagan kami sa Ascent Network sa mga dumalo sa forum na ito na i-broaden natin yung Kiloy Espinosa campaign at magbigay din ng suporta para sa ibang mga bilanggong politikal. Gaya ng nasabi ko, hindi natin dapat hayaan lamang yung hindi makapagpasok ng dyaryo at ng libro dun sa kulungan ni na Ben, as reported by Abby. Struggle yan Kasi under the Mandela rules, they are allowed and they should be given access to newspapers and books. Ngayon, okay lang, i-censor nila. Pero, dyaryo, di pwede. Kaya, yung point natin, alone, we can only do so much. Together, we can do much more. Magkasama tayo ay mas malakas. Ito lang. Maraming salamat. Pasensya na kayo kung galit ako kasi nakakagalit ang situation ng political prisoners. At nagpapasalamat ako, nakikita ko marami ang dumulo dito na sana ay tumulong din dun sa mga iba pang mga kampanya para sa political prisoners. Thank you. Maraming salamat po kay Mr. Leslie. Masaklaw, no? Yung kanyang pagtalakay at siyempre damang-daman natin yung kalagayan ng mga bilang politikal, kaya supportahan po natin ang laban.